Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na batay sa mga tunay na alamat at karanasan ng mga mamamayan sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Layunin nitong maghatid ng kilabot, misteryo, at aral tungkol sa mga nilalang na matagal ng bahagi ng ating kulturang bayan. Anumang pagkakatulad sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Si Rodel at ang kaibigan niyang si June ay mga kabataang kumakayod sa isang maliit na kumpanya ng tubig sa probinsya ng Quezon. Araw-araw, nagde-deliver sila ng tubig mula bayan papunta sa iba't ibang barangay, kahit sa pinakamalayong lugar. Sa trabaho nilang iyon, sanay na sila sa pagod, sa init ng araw, at sa hirap ng daan, pero ngayong gabi, may kakaiba. Hindi nila inaasahan na mapapadala sila sa baryo Magsilom, isang baryong halos wala sa mapa. Ayon sa kanilang boss, matagal nang walang gustong pumunta roon dahil sa mga kwentong kababalaghan. Pero dahil gipit sa pera at may dagdag bayad ang biyahe, tinanggap nila. Habang binabagtas nila ang daan, napansin nilang wala nang masyadong bahay. Ang mga puno ay malalapad at ang hangin ay malamig na parang may halong bulong. Sa bawat ikot ng gulong ng kanilang truck, lumalalim ang dilim. Tumigil sila sandali nang masalubong ang isang matandang lalaki sa gilid ng kalsada, may hawak na gasera. Sabi ng matanda, "Mga iho, wag na kayong tumuloy. Hindi lahat ng umiinom ng tubig sa baryong yon ay tao." Nagkatinginan si Rodel at John, natawa pa si John, "Lolo, wag nyo kaming takutin. Deliver lang kami, alis din agad." Ngunit pag-andar ng truck, napansin nilang nawawala na sa rearview mirror ang matanda, parang hindi man lang ito tumalikod o lumakad palayo. Tila naglaho lang sa dilim. Nang makarating sila sa baryo, halos 12:00 na ng gabi. Tahimik. Walang ilaw. Walang aso, kahit kuliglig. "Parang patay ang lugar na to, pare," sabi ni Rodel habang nag-aabot ng galon. Mula sa isang bahay, lumabas ang isang matandang babae, ngumingiti, pero malamig ang tingin. "Salamat sa tubig, Anya. Pasok muna kayo, mga apo. Magpahinga kayo saglit." Gustong tumanggi ni Rodel, pero si June ay agad na sumunod. Pagpasok nila, naamoy ni Rodel ang kakaibang amoy, parang pinaghalong dugo at nabubulok na karne. Sa loob ng bahay, may narinig siyang batang umiiyak, pero nang silipin niya, wala namang bata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa labas, tila may naririnig siyang pagkaluskos sa bubong. At nang tumingin siya sa bintana, may 2 pulang matang nakatingin sa kanila mula sa labas ng kadiliman. Pagmulat ni Rodel kinaumagahan, tila hindi pa rin sumisikat ang araw sa baryo. Mapusyaw ang liwanag, at kahit anong kislap ng araw ay hindi sumasapat para magbigay init. Si June ay nakaupo na sa labas ng bahay ng matanda, tahimik at tila malalim ang iniisip. "John, anong oras na?" tanong ni Rodel habang nag-inat. "Hindi ko alam, pare, parang hindi tumatagal ang araw dito." Wala ring manok na tumitilaw. Habang nag-aayos sila ng mga galon, napansin ni Rodel na kakaiba ang paligid. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid, ngunit walang kahit sinong nakikita nilang lumalabas. Ang mga pinto ay nakasara, at ang mga bintana ay may kurtinang parang itinatago ang loob. Habang nag-ikot sila para ihatid ang natitirang tubig, napansin ni Rodel ang mga taong tila nagmamasid sa kanila sa malayo, mga mukhang maputla, walang ekspresyon, at tila lumulutang ang mga galaw. "Ang weird ng mga tao dito, pere," bulong ni Rodel. Ngunit si John, tila walang naririnig. Para bang may tinig na umaakit sa kanya na hindi marinig ni Rodel. Sa isang sandali, napansin ni Rodel ang isang kakaibang bagay, ang mga taong naglalakad ay walang anino. Napakagat siya sa labi. "June, nakita mo yun?" "Ano?" sagot ni June, "Wala silang anino, June, wala kahit anong anino." Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, may batang lalaki na biglang lumapit sa kanila. "Kuya, huwag kayong aalis mamayang gabi. May handaan si Lola Talia. Magkikita-kita ang buong baryo." Ngunit nang umiti ang bata, napansin ni Rodel na may matatalas itong ngipin, at pagkurap niya, nawala ito, parang bula. Kinagabihan, habang nakahiga sila, narinig ni Rodel ang kakaibang mga tunog mula sa labas, parang mga yapak na mabibigat, mga halakhak na paos, at mga kaluskos sa kisam. Binuksan niya ang bintana at nakita ang mga taong naglalakad sa gitna ng dilim, mga katawan na nakayuko, walang anino, at tila umaatungal sa ilalim ng buwan. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang matandang babae, si Lola Talia, dala ang lampara. "Mga apo, bukas ng gabi may ritual tayo. Kailangan kayong dumalo. Lahat ng bisita, kailangan sumama." Umiti siya ng malamig.
Lalo ka na, Rodel, sariwa ang dugo mo. Nanlamig ang katawan ni Rodel. Alam niyang may mali. Pero bago pa siya makagalaw, biglang nagsalita si John sa malamig at mababang boses, pero huwag kang mag-alala. Magugustuhan mo rin sila. Kinabukasan, tila mas lalo pang bumigat ang hangin sa baryo. Tahimik, parang walang kaluluwa. Ang mga bahay ay pare-parehong sarado, at ang ilang taong nakikita ni Rodel ay mga nakayuko, mabagal gumalaw, at walang kahit anong emosyon sa mukha. Habang iniaayos ni Rodel ang truck nila, napansin niyang hindi na rin gumagana ang relo niya. Nakasabit pa rin ito sa alas 6, kahit matagal na silang gising. Nilingon niya si June na abala sa pakikipag-usap sa ilang residente. Ngunit may kakaiba sa mga ito, lahat ay nakatingin kay June na parang may hinihintay. Pare, sino iyang mga yan? Tanong ni Rodel habang nilalapitan siya. Mga mababait na tao, pre. Sila ang mga nagbabayad sa atin. Sinabi nila, bibigyan daw tayo ng dagdag kung tutulong tayo mamayang gabi. Tutulong saan? Ngumiti lang si John at tumalikod. Habang nakatayo si Rodel, napansin niyang may araw na, ngunit kahit tumapat sila sa ilalim nito, ang mga taong nakapaligid sa kanila ay walang anino. Parang nakalutang lang sa lupa. Diyos ko, bulong niya. Hindi sila tao. Lumapit ang isa sa mga babae, maputla ang balat, at tila nangingitim ang paligid ng mata. Uhaw na uhaw kami, iho, sabi nito sa paos na tinig. Marami ba kayong dalang tubig? Meron po, sagot ni Rodel, nanginginig ang kamay. Ngunit nang silipin niya ang galon, napansin niyang iba ang laman, hindi tubig, kundi malapot na pulang likido na amoy bakal. Agad niyang ibinato ang takip at umatras. Ano to? Hindi ito tubig, sigaw niya. Ngunit sa halip na magulat, natawa ang matanda, sabay sabing, yan ang tubig na gusto naming inumin, dugo ng mga bisitang naparito noon. Nang marinig iyon, biglang nagdilim ang paligid. Tumakbo si Rodel papalayo, ngunit habang lumilingon, nakita niyang si June ay nakatayo lang sa gitna ng mga tao, at tila ngumiti habang pumipikit. John! Halika na, sigaw ni Rodel. Ngunit hindi ito gumalaw. Sa halip, may mahabang dila na lumabas sa gilid ng bibig ni John at isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kanyang mata. Sa takot, sumakay si Rodel sa truck, sinubukang paandarin pero ayaw umandar ang makina. Sa rearview mirror, nakita niya ang mga tao sa likod, lumalapit, nag-iba ang anyo, at bawat isa ay may pulang matang naglalagablab sa dilim. Habang nanginginig, narinig niya ang tinig ni John mula sa labas, mabagal at malamig, pero wag kang aalis. Hindi pa tapos ang deliver mo. Madaling araw nang magising si Rodel. Hindi niya maalala kung paano siya nakatulog, pero ang huling natatandaan niya ay ang malamig na tinig ni John at ang mga matang pula sa dilim. Pagmulat niya, nasa loob siya ng bahay ni Lola Talia, ang matandang babae na unang lumapit sa kanila. Nakahiga siya sa banig, at sa paligid ay may mga garapon ng kung ano-anong likido, may kulay itim, may mapula, at may puting parang gatas, pero amoy bulok. Sa mesa, may mga tuyong dahon, kalansay ng ibon, at mga balat ng ahas. Pumasok si Lola Talia, may dalang tasa ng tsaa. Gising ka na pala, iho. Inalagaan kita kagabi. Pagod na pagod ka. Halika, uminom ka muna, anya habang nakangiti. Pero sa ngiti niyang iyon, napansin ni Rodel ang ngipin, matatalas, at ang dilay tila mas mahaba sa normal. Ano po itong lugar na to? Tanong niya, nanginginig. Baryo namin ito, anak. Tahimik at masagana. Pero matagal na kaming nauuhaw hindi sa tubig, kundi sa dugo ng mga taong may mabuting puso. Napaatras si Rodel. Anong ibig niyong sabihin? Ngumiti si Lola Talia. May alok ako sa'yo, iho. Kung sasali ka sa amin, hindi ka mauuhaw, hindi ka magugutom, at hindi ka mamamatay. Lumapit siya at inilabas ang isang maliit na bote na kulay pula. Ito ang dugo ng aming pinuno. Kapag ininom mo ito, magiging isa ka sa amin. Yumiling si Rodel. Hindi ako ganyan. Gusto ko lang umalis dito. Ngunit bago pa siya makalapit sa pinto, lumitaw si John, nakangiti, malamig ang mga mata, at tila wala ng kaluluwa. Pare, sabi ni John, hindi mo ba nakikita? Dito, may kapangyarihan tayo. Hindi na tayo maghihirap. Hindi na tayo mamamatay. John, ano nang ginawa mo sa sarili mo? Tinanggap ko lang ang totoo. Mas mabuti nang maging isa sa kanila kaysa mamatay ng walang silbi. Lumapit si Lola Talia at hinawakan ang balikat ni Rodel. Isa kang malinis na kaluluwa, Rodel.
Ang dugo mo'y makakapagpalakas sa aming lahi. Dahan-dahan niyang inilapit ang bote sa labi ni Rodel, pero bago ito maipasok, itinulak siya ni Rodel ng malakas. Tumilapon ang bote, tumapon ang dugo, at sa sahig ay nagliyab ang isang bilog na parang sigil, mga lumang simbolong kumikislap. Nagsimulang umuga ang bahay. Ang mga garapon ay nagsiputukan, at mula rito ay lumabas ang mga itim na usok na parang kaluluwa ng mga isinakripisyo noon. Sumigaw si Rodel, tumakbo palabas habang ang mga halakhak ng mga nilalang ay lumalakas, at si June ay nagsimulang magbago ang anyo, humahaba ang kuko, at ang balat niya ay nagiging kulay abo. Hindi ka na makakaalis, Rodel, sigaw ni June habang nagiging halimaw. Habang tumatakbo si Rodel palabas ng bahay, ramdam niya ang malakas na hangin na parang may mga aninong sumusunod sa kanya. Ang buong baryo ay tila nagbago ng anyo, ang mga bahay ay tila lumulubog sa lupa, at ang paligid ay napalilibutan ng mga naglalakihang puno na may anyong kamay na nakahawak sa dilim. Humahabol sa kanya si John, ngunit hindi na ito ang kaibigang kilala niya noon. Ang balat nito ay kulay abo, at ang mga matay pulang-pula, kumikislap sa bawat paghinga. Ang tinig ni June ay mababa at paos, parang may dalawang boses na sabay-sabay nagsasalita. Rodel, bakit mo ako tinatakasan? Dati, magkasama tayo sa hirap. Ngayon, pwede tayong maging magkasama sa lakas. Hindi ito lakas, John, sigaw ni Rodel habang pilit pinapaandar ang truck. Ito'y sumpa. Ngunit bago niya ma-start ang makina, biglang lumitaw sa harap niya si Lola Talia, nakangiti at may hawak na bote ng dugo. Walang nakakataka sa mga pinili ng buwan, sabi nito, at sabay itinapon ang dugo sa hangin. Sa sandaling iyon, lumakas ang ihip ng hangin, at nakita ni Rodel ang mga tao ng baryo, unti-unti silang nagbabago. Ang mga babae nagkakaroon ng pakpak, ang mga lalaki may mahahabang kuko at dila, at ang mga bata ay umaalulong na parang aso. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si John, hawak ang isang galon ng tubig. Pare, isa na lang ang kailangan ko, sabi niya. Ang dugo mo. Kapag nakainom ako, tuluyan na akong magiging pinuno nila. Nanginginig si Rodel, ngunit naalala niya ang banal na tubig na dala nila noon mula sa simbahan. Isa sa mga galon sa truck nila ay sagrado, pinabindisyonan ng kanilang amo bilang proteksyon. Kung gusto mo ng dugo, sabi ni Rodel, ito ang sayo. Binuhusan niya si June ng laman ng galon, at nang dumikit ito sa balat niya, sumigaw si June sa sakit. Nagliyab ang buong katawan niya at bumula ang balat. Ah! Ang sigaw ni June ay umalingaw-ngaw sa buong baryo, at kasabay noon ay ang pag-iyak ng mga aswang na tila nasusunog din ang mga mata ni Lola Talia ay nag-apoy, at tinangkang atakihin si Rodel. Ngunit hinaraan ito ng liwanag mula sa banal na tubig na tumapon sa lupa. Nagliyab ang mga puno, at ang baryo ay nagsimulang gumuho. Si Rodel ay halos mawalan ng malay habang pinapaandar ang truck. Sa rearview mirror, nakita niyang nagliliyab ang baryo, at si June ay nakatayo sa gitna, umiiyak, ngunit sa ilalim ng kanyang balat, may ngiti, parang pinakawalan lang ang kanyang tunay na anyo. Habang papalayo si Rodel, naririnig pa rin niya ang tinig ni June sa hangin, hindi mo ako kayang takasan, pare may dugo ka na rin sa amin. Halos wala ng lakas si Rodel habang umaandar ang truck palabas ng baryo. Ang kalsada ay madilim, ang ilaw ng headlights ay kumikindat-kindat, at bawat liko ay tila may aninong sumusunod. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hinahawakan ang manibela. Diyos ko, wag niyo akong pababayaan, mahina niyang bulong. Ngunit sa bawat kilometro, naririnig niya ang mga yabag sa bubong ng truck, mabibigat, parang may hayop na naglalakad. Dahan-dahan siyang tumingin sa rearview mirror, at doon niya nakita ang isang figura, payat, mahaba ang buhok, at may pulang matang nakatitig sa kanya. John, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ngunit ang figurang iyon ay ngumiti lamang, at mula sa bibig nito ay lumabas ang boses ni John, paos at malamig, hindi mo ako kayang takasan, Rodel. Kasama mo ako saan ka man pumunta. Sa takot, diniinan niya ang silinyador, halos lumilipad na ang truck sa daan. Ngunit sa bawat pagliko, tila paulit-ulit lang ang kalsada. Ang parehong puno, parehong bato, parehong lumang kariton sa gilid ng daan, parang paikot lang siya sa parehong lugar. Hanggang sa may nakita siyang lumang kapilya. Ang krus sa itaas ay may sira, ngunit may liwanag na nanggagaling sa loob. Walang ibang pagpipilian, kaya bigla niyang ibinangga ang truck sa harapan ng kapilya at tumakbo papasok. Pagkapasok niya, naamoy niya agad ang amoy ng insenso at mga tuyong bulaklak. Sa altar, may imahe ng Birheng Maria, ngunit basag ang mukha nito.
Sa sahig, may mga bakas ng paa, hindi tao, kundi tila mga paa ng hayop. Lumapit siya sa altar, at doon niya nakita ang isang bote ng banal na tubig, pareho ng ginamit niya kay John. Kinuha niya ito at ibinuhos sa paligid, sabay dasal, "Panginoon, iligtas niyo po ako. Kung sumpa man ito, tapusin niyo na." Ngunit bago pa siya matapos, dumilim ang paligid. Ang pinto ay biglang sumara, at mula sa kisam ay bumagsak ang isang nilalang, si John. Ngunit hindi na ito si John, ang mukha niya ay hati sa dalawa, kalahati tao, kalahati halimaw. Ang mga kuko ay parang pangil ng aso, at ang boses niya ay sabay-sabay, parang 100 kaluluwa ang nagsasalita. "Pare," sabi ni John, "wala kang dapat katakutan. Pwede tayong magkasama magpakailanman. Isa ka na rin sa amin." Ngunit sumigaw si Rodel, "Hindi ako magiging katulad nyo." At ibinuhos niya ang buong bote ng banal na tubig sa mukha ni John. Sumigaw si John ng napakalakas. Ang tunog ay parang halu-halong iyak ng bata, babae, at hayop. Nagliyab ang katawan niya, at sa isang iglap, ang buong kapilya ay binalot ng liwanag. Pagmulat ni Rodel, umaga na. Wala na si John, wala na rin ang baryo sa mapa. Ngunit sa lupa sa tapat ng altar, may nakaukit na mga salita, "Ang tubig ay buhay. Ang dugo ay kapalit." Makaraan ang halos isang araw na paglalakad, nakarating si Rodel sa bayan. Pawis na pawis, sugatan, at nanginginig pa rin sa takot. Ang truck ay naiwan sa may kapilya. Hindi na niya nagawang ibalik, dahil sa takot na baka naroon pa rin ang nilalang ni John. Pagdating niya sa istasyon ng pulis, agad siyang sinalubong ng mga opisyal. "Sir, anong nangyari sa'yo? Parang galing ka sa gyera," tanong ng isang pulis habang pinapainom siya ng tubig. Sa baryo, hinal ni Rodel. "May mga nilalang doon. Hindi sila tao. Lahat ng nakatira roon, mga aswang." Nagtinginan ang mga pulis, tila hindi makapaniwala. "Anong baryo yon?" tanong ng hepe. "Baryo. Magsilom." Biglang natahimik ang mga pulis. Isa sa kanila ang nagsabing, "Sir, wala nang baryong magsilom sa mapa mula pa noong dekada 70. Nasunog daw yon noon. Lahat ng residente, patay." Nanlaki ang mga mata ni Rodel. "Hindi. Nandoon sila. Nakita ko. Nakausap ko pa." Ngunit sa halip na maniwala, tinapik lang siya ng hepe sa balikat. "Siguro stress lang yan, iho. Magpahinga ka muna." Ilang araw siyang nanahimik sa ospital. Ngunit isang gabi, may dumating na balita mula sa mga taga-bundok. May natagpo ang truck malapit sa sirang kapilya, sabi ng pulis sa kanya. Sunog ang loob. Pero may isang galon sa likod na hindi nadamay. Nang marinig iyon, tumayo si Rodel kahit mahina pa. "Pakitawag po ang mga taga-laboratorio. Huwag niyong bubuksan yan kung hindi kayo sigurado." Ngunit huli na. Binuksan ng isang investigador ang galon at lumabas ang amoy ng dugo. Sa loob, hindi tubig ang laman, kundi pinaghalong dugo, laman loob at mga buto ng hayop. Ang pulis na nagbukas ay biglang nagsuka at nawalan ng malay. Kinabukasan, dinala ng mga otoridad ang truck pabalik sa presinto para sa investigasyon. Ngunit pagbalik nila, wala na ang truck. Ang natira lamang sa sahig ay marka ng gulong at mga patak ng dugo papunta sa kabubatan. Lumapit ang isang matandang pulis kay Rodel at bulong nito, "Anak, minsan may mga baryo na hindi dapat pinupuntahan. At kung sakaling makabalik ka, huwag mo nang babalikan." Ngunit bago siya makasagot, napatingin siya sa bintana ng ospital. Sa kalsadang nasa labas, may isang lalaking nakatayo, nakangiti, nakasombrero, at may hawak na galon ng tubig. Ang puso ni Rodel ay halos tumigil. Si John iyon. At sa likod niya, sa lilim ng araw, wala siyang anino. Matapos ang ilang linggo, pinilit ni Rodel na bumalik sa normal na buhay. Hindi na siya bumalik sa trabaho bilang tagahatid ng tubig, at lumipat siya ng ibang bayan para mag-umpisa muli. Pero gabi-gabi, pinapahirapan siya ng mga bangungot, mga imahe ni na June at ng mga taong kumakain ng laman sa ilalim ng buwan. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pintuan. 3 beses. Mabagal, mabigat, parang galing sa kamay ng taong sanay sa paghuhukay. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang nakita, maliban sa isang galon ng tubig, nakapatong sa paanan ng pintuan. Malinis, bago, ngunit may manipis na pulang likido na nakahalo sa loob. Agad niyang itinapon iyon sa labas at isinara ang pinto, nanginginig ang mga kamay. "Hindi totoo, tapos na to," bulong niya sa sarili. Kinabukasan, dumating ang isang matandang babae mula sa simbahan.
Ako si Aling Pina, sabi nito. Ako ang taga-magsilom noon bago yon sinunog. Nanlaki ang mga mata ni Rodel. Akala ko po wala ng buhay doon. May naiwan, sagot ng matanda. At isa ka sa mga nakakakita sa kanila. Ayon kay Aling Pina, ang buong baryo ng magsilom ay sinunog ng mga sundalo noong dekada 70 matapos matuklasan na ginagawang imbakan ng mga aswang ang buong nayon. Ginagawa nilang taguan ng dugot laman ang mga balon at galonan ng tubig. Ngunit hindi lahat ng aswang ay napatay. Ang ilan ay nakatakas at patuloy na nagtatago sa mga bundok, nag-aabang ng mga bagong dayo. At isa sa mga nakatakas noon ay si Jun. Tumulo ang luha ni Rodel. Kaya pala parang tao siya sa una. Dahil dati tao siya, sagot ni Aling Pina. Hanggang sa kinain siya ng sumpa ng kanyang pamilya. Ang galon ng tubig ay hindi basta tubig, yan ang paraan nila para makapasok sa mga bahay dahil pinaniniwala ang malinis. Ngunit sa ilalim ng buwan, nagiging sisidlan iyon ng dugo. Lumipas pa ang ilang buwan at si Rodel ay tuluyang lumipat sa syudad. Ngunit minsan, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig pa rin siyang mahinang boses mula sa labas. Pere, may order tayo ng tubig kahit isa lang. At sa bawat umaga pagkagising niya, lagi niyang nakikita sa labas ng pinto ang parehong bagay, isang galon ng tubig, kalahating puno, at may manipis na bakas ng dugo sa takip. Mula noon, si Rodel ay hindi na muling natulog ng mahimbing. Dahil alam niya ang mga nilalang ng magsilom ay hindi pa tapos. At sa tuwing maririnig niya ang tunog ng rumaragasang tubig, para bang may bumubulong mula sa kabilang daigdig, hindi lahat ng tubig ay nakakapawi ng uhaw. May tubig na gising ang mga patay.